Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. On this is your guest Mamasagli channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na ito, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is Archangel Michael messages for the sign of Aries. So Aries, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos upload. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na may pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Aries. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay mo Aries ang ating mga gilap? So let's see and watch this. Archangel Michael messages, give me an information po. Abangan nyo guys, magkakaroon tayo ng 7th Archangels urgent message. Ibabalik natin yan, no? And kasi sinasabi dito, you created this situation and you have the power to change it. No, ikaw yung naglagay sa sitwasyon mo, ikaw din makakagawa ng parang para makalaya at makawala ka dyan, no? Sa mundong ginagalawan mo. Now, and because it's time to leave the unhealthy situation, makakalaya ka na sa hindi magandang sitwasyon. And of course, guys, there's something a lean on guided angel support, no? Sinasabi sa dito na maaaring pinapangalagaan ka, pinuproteksyonan ka, at sinusuportahan ka ng ating angel spirit, ng ating Panginoon. No? Kumaga, nagkaroon dito siguro ng pagpilit, no, sa isang bagay. Alam mo na ganyan yung magiging kahinatnan, or parang sinasabi dito na hinayaan mong abusuhin ka. No? Na kailangan mo na ngayon makalaya at kailangan mo na ring itama at baguhin, no? Yung mga bagay na iyong nagawa o sitwasyon na kinagagalawan. Now, let's see what is additional messages. And of course, your inner guidance is real and trustworthy. No? Yung mga gabay mo, mapagkakatiwalaan mo naman daw. No? Tinuturo ka niya sa tamang direksyon. No? Kung ano man yung mga bagay na kailangan mong gawin at mag-pay attention. You and your loved ones are safe. No, yung mga mahal mo naman daw sa buhay ay safe naman daw. No? Magtiwala, maniwala, magpasalamat, at humingi ng tawad. Let's see what is additional messages. One more card please, so additional messages. And of course, this is something decide to be happy now. So, kailangan mo magdesisyon na magiging masaya ka ngayon, bukas at magpakilanman. So, let's see. Andito na hihimay-himayin na natin anong pinaka-mensahe sa iyo ng ating mga gabay. Archangel Michael messages, give me an information po. Okay, there is a Four of Cups. No, just re-evaluate or analyze. May mga bagay dito na kailangan pag-isipan mo, klaruhin mo, liwanagin mo. No, hindi pwedeng tanggap ka ng tanggap ng binibigay sa iyo. No, or kung ano man yung offer na to, kaya kailangan pag-aralan, pag-isipan. No? Let's see what is additional messages. No, there's a justice card. Huwag ka mag-alala. Ang hustisya ay maaring pumabor sa'yo. No? Makukuha mo ang tamang halakhak at makukuha mo ang gantimpala ng pagpapala. Nasa sa iyo ang huling halakhak. No? At maaaring sinasabi dito, kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo, ay babalik sa'yo. No? Kaya kung ikaw ay naging mabuti sa kanila, magiging mabuti ang kapalaran para sa'yo. Kung naging masama ka sa kanila, magiging masama rin ang kapalaran sa iyo. Or either, kung naging masama sila sa iyo, huwag ka mag-alala. May karma yan. And this is something that Seven of Cups, no, by confusion. Maaaring naguguluhan ka pa sa sitwasyon na kinagagalawan mo. Now, may mga part dito na maaaring naku-confuse ka pa. And there's something, the Six of Pentacles, there's something giving, receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na rin daw about sa finances, na magiging masagana na ang iyong sitwasyon. There's a Five of Swords na something is self-sabotage. Nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action. No, dahil sa pagkilos, paggalaw, no? Kumbaga sinasabi dito na kailangan maging aware ka
No, nagkakaroon ng self-sabotage dito dahil din sa inabuso ka. No, dahil din sa nagtiwala ka. No, ngayon kailangan mo na palayain yung sarili mo from this scenario. Let's see what is additional messages. And of course, represent with the Knight of Swords. Some of you guys na nagkakaroon ng sleepless nights, anxieties, no worries, fear, that because of this scenario. Kailangan mo palayain yung sarili mo dyan. No? It's time to leave the unhealthy situation at maging masaya ka ngayon sa buhay mo. What is the Four of Cups? Represent with the King of Swords. No? Just being wise. Na maging matalino, mabusisi, no? Maging wise, putulin mo yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo at hindi nagsiserve sa'yo. No? Hindi mo na kailangan na, kumbaga, tanggapin yan kung alam mong labag sa kalooban mo. And there's a white namin with a white divinity. This is something, guys, with something spiritual, some justice. No? Kumbaga, there's a principle of karma. Ano man yung mga bagay, no, magtago man sila, makukuha mo ang nararapat para sa'yo. At nararapat para sa kanila. There's a Two of Swords, no? There's a decision that you need to make. No? Ano man yung mga bagay na mapagdesisyonan mo or kailangan mo magdesisyon, marami mga option yan, pero kailangan pag-isipan na mabuti. No? Ano man yung gagawin nila, kahit takasan nila ang kapalaran, ang karma talaga, hindi nila yung matatakasan. Makakamtan nila kung ano man yung mga bagay na ginawa nila sa'yo, ibabalik sa kanila yan. What is the Six of Pentacles? Represent with the Temperance of something solid foundation. Magiging matibay, magiging malakas ka na, magiging balanse ka na, at kontrolado mo na ang sitwasyon. No? Dahil may mga paalala ang ating divine na ginagabay at pinaproteksyonan ka nito, matuto ka lang kumalma. No, wag kang padadala ng tensyon, ng pagiging aggressive. What is the Five of Swords? Represent with the Seven of Pentacles with a harvest moment. No, ano man yung mga bagay na pinundar mo, lahat ng mga bagay na pinaglaanan mo, pinaghirapan mo, no, sinakripisyo mo, may makakamtan kang fruit of labor. No, yung paghihirap mo na yan, lahat ng bagay na yan, masusuklian niya na may ngiti sa iyong mga labi. What is the Knight of Swords? Represent what? There's an Ace of Pentacles. So this is something a big shot, big coming. Not big money coming in for you. May malaking pera. Napapasok at gugulantang sa buong pagkatao mo dahil kaloob ng Diyos. No? Kaloob ng Diyos ang ipagkakaloob sa iyo. Nagantimpalang pagpapala dahil sa mga mabubuti na iyong ginawa. No? Ito ang hustisya at magandang kapalaran ay binabatid at ibababatid sa iyo ng ating mga gabay at ating Panginoon na magiging maganda na ang kapalaran mo. Alisin mo lang ang takot at pangamba sa puso't isip mo. No? Gawin mo sentro ang ating Panginoon, napakinggan mo ang sinasabi ng ating mga gabay na hindi ka ililigaw nito. Bagkus ipapakita niya sa iyo ang tamang daan patungo sa kaliwanagan na tatahakin mo. So let's see what is the Four of Cups, because the King of Swords. Represent with that Six of Wands. So there's a victory as yours. Diba? Magtatagumpay ka. Makakamtan mo ang kaginawaan na matagal mo nang hinahangad. Kailangan mo lang putulin, wakasan, alisin ang mga nagbibigay negatibo at tumaharang sa pag-unlad mo. And there's a Eight of Wands, something a past communication and past movement, bibilis na ang takbo ng eksena or bagong mundo mo. No, there's something a phone call or messages coming for you. Some of you guys, makakatanggap ka ng tawag. No? Mayroong kliyente na tatawag sa'yo na o-order ng ganito, nalalago na yung negosyo mo. Some of you, gusto mong mga ibang bansa, may tatawag na sa yung agency or company, natanggap ka na, kailangan na ng interview. Kailangan mo na magpasa ng mga documents and of course ng mga requirements mo. There is an 81 something a past movement. Bibilis ang takbo dito at hindi mo na mapipigilan ito. What is the Seven of Cups across the Two of Swords? The Seven of Cups across the Two of Swords. Okay, represent with a black naman. So see, some of you guys, no, ginagawang ka pa dito ng black magic para tutulan, harangan, no, para guluhin ka, ma-distract ka, na maraming mga taong lalapit sa'yo or may mga taong pagchichismis ang ka behind your back. Na para saan? Para matakot ka, mangamba ka, mawalan ka ng kumpiyansa. No? Yan lang naman ang kaya nilang gawin kung hindi lagyan ka ng karamdaman, gato ganyan, no? Gamit ang masasamang mahika, pero kailangan mong proteksyon ang sarili mo.
No, nandito tayo na ginagabayan ka ng ating Panginoon, pero kumbaga may ginawang instrumento ang ating Panginoon para magkaroon ka ng proteksyon at kakayanan, no? Para proteksyonan ng sarili mo. No? May mga taong binigyan ng instrumento o ginawang instrumento ng ating Panginoon para tulungan ka. No? Kaya kailangan alamin mo, no? Siyasatin mo, tuklasin mo kung ano magbibigay proteksyon sa sarili mo, sa buhay mo. Dahil maraming taong hakadlang, no? Tututol sa magandang landasin na tatahakin mo. No? So let's see what is additional messages. There's a requirement wants by confidence. So kailangan mo lakasan ang loob mo. Maging matapang ka, maging balanse ka. No? Isa sa bagay na parang sinusubok dito ang pananampalataya mo. Clear the boundaries with a Queen of Swords, no? No, alisin mo yung mga bagay na hindi magsaserve sa'yo. Linisin mo yung mga bagay at dapat open ka for new possibilities. No? Tanggapin mo yung mga bagay na para sa'yo talaga. What is the Knight of Swords? The Ace of Pentacles? Represent with the Ten of Pentacles. Magkakaroon ka ng long-term, no? Long-term success, financial security, long-term relationship, no? Alisin mo yung takot at pangamba mo. Isa yan sa magbibigay negatibo, kaya magkakaroon ng delays and cancellation sa buhay mo. No? Kumbaga kailangan buo at pure ang pananampalataya mo para may sakatuparan mo. Makapag-set ka ng boundaries, solid boundaries, nang sa ganon hindi ka maapektuhan ng anumang negativities. So let's see, what is additional messages for the outcome? There is a Knight of Swords with a success driven, na magtatagumpay ka, na bibilis ang takbo ng eksena. No? And there's another cause with a wish fulfillment at matutupad yung mga pangarap mo. No? At yung mga bagay na hinihiling mo. No? At makakamtan mo yan. No? And because there's a King of Cups, there's a something ancestor guides na gumagabay sa'yo. Some of you guys, tinutulungan ka pa ng mga ancestors mo. No? Yung mga mahal mo sa buhay na yumao. No? Kaya hindi totaling makapasok sa iyo lahat. Pero na-attract mo yan dahil sa negative thoughts. No? Natatanggap mo yan with the negativities. Kailangan putulin mo yung negative traits na pumapasok sa iyo na para hindi ka na mapasukan ng mga blockages. No? Protection na naman pangalagamit sa sarili mo. Some of you guys, kailangan nyo ng protection or any charms na makakatulong para ma-reverse to. So let's see what is the additional messages for the outcome. And there's an Empress card for something, a reverse. Some of you may second life. No? This is something a disconnect from the world. Kailangan mo na kumawala sa mundong ginagalawan mo. Dahil nasa paligid mo lang ang lumalason at talagang lason at anay sa buhay mo. No? It's either toxic family, toxic relationship, or either a toxic environment or toxic friends. So let's see what is the additional messages. And there's a liquid kasi may emotional healing, magiging kalmado na ang pakiramdam mo. No, magiging maganda na at maayos ang pakiramdam mo dito. Para ka na mabubunutan ng tinik sa iyong dibdib. And this is something the Wheel of Fortune. A destiny is yours. No? Ang kapalaran ay maaaring pumabor sa iyo at ang ikot ng kapalaran ay maaaring maging maganda na takbo ng pamumuhay mo. Ang Wheel of Fortune nandito, pero there's something a block namin na nandito, mag-ingat ka. Dahil imbis na swertihin ka, baka malasing ka. No? Kaya nilang paikutin yung eksena na yan, kaya kailangan proteksyon mo yung sarili mo. No? Kailangan magkaroon ka ng proteksyon na para mag-bounce back sa kanila. Ay hindi natawag na Justice card. Ang Principle of Karma. No? May mga instrumento ang ating Panginoon na ginawa para ma-reverse yan. No? No? Kaya yan ginawa ng ating Panginoon para subukin at para hubugin ka yung pananampalataya mo ba at tiwala mo ay buo. No? Kaya ka ba lasunin ng utak at isip mo at paniniwala at pagmamahal mo ng hudas na yan or ng negatibo na yan or either ni Satanas. No? Kaya kailangan handa ka natanggapin ng buong buo ang ating Panginoon, ang ating gabay, no? Na puproteksyon na ng sarili mo at ang buhay mo. So let's see. What is additional message tayo with the finances and career? So let's see and watch this. Finances and career represent what? There's a Three of Wands. No, pagdating sa finances and career mo, maghintay ka. Maraming parating, no? Na opportunities, possibilities. Now, there's a lovers connected with your love life pa. No, hindi lang to tungkol sa finances ay may tungkol din sa partnership. No, at the same time, there's a Nine of Cups. So, there's a something an offer for you. Maraming parating na offer. There's a Full card.
A new beginning is waving. No, magkakaroon ka ng bagong simula, at itong bagong simula na to ay magdadala sa'yo ng marami pang eksena. So let's see, what is additional messages? And there's an emperor na maging mature ka being grounded sa ginagawa mo, sa desisyon mo, sa mga plano mo, no, sa pangarap mo, maging mature ka. No, there's a Six of Cups. No? Kasi meron dito guys na parang kailangan maging matibay ka sa mga karanasan at mga pinagdaan mo for the past. No, isa to sa hinubog ka eh. No? At kailangan mong matutunan, no? Na balansihin. No? At kailangan mo nang kumawala with the toxic negativities na nangyari sa nakaraan. It's either a toxic family, toxic friend, toxic environment. Kailangan mo tong palayain. No? Hindi ka pwede mabaon dito sa nakaraan. Kailangan mo nang bumangon, no? Pagdating sa pagkakaperahan mo, magiging maganda ang buhay at bukas mo. Kailangan mo lang matuto at alam mo sa sarili mo yung Jones mo. Maging mature ka at magkaroon ka ng control sa negosyo, trabaho, at buhay mo. Sa love life, anong chika? There's the moon card for a truth reveal. No, lahat ng mga bagay ng pagdating sa buhay, pag-ibig, malalaman mo na. No, matutuklasan mo na. And there's a power of magician with the power of God. No? Ano man yung mga bagay hangarin, kagustuhan mo, makukuha mo. Pangarap mo matanggap ka, pangarap mong makuha yung tao na to, makukuha mo yan. There's a Four of Swords, no? Kailangan mo lang ditong magpahinga, no? Makinig sa inner voice mo kung siya ba yung karapat-dapat para sa iyo. Kasi si God, no, ibig sabihin nito, maraming way yan, no, para makilala at matagpuan mo yung tao para sa iyo. Minsan meron din sa buhay natin pagdating sa buhay pag-ibig, trying error, no? Sa una, hindi pala yung tao na yon, patitikimin lang tayo ng saya, no, pero hindi siya pang matagalan. Pangalawa, ganun din. No, minsan sa pangatlo, ganun din. No, kumbaga hanggang sa makilala mo yung taong para sa iyo. No, pero kailangan mag-ingat ka hanggang mamaya lumuwag ka, kakaharap mo ng dawan. No, there's something that's story with the sneakiness. Some of you guys, no, madalas naloloko ka, tinatrader ka. There's a set of ones na marami ka kasing obligasyon na responsibilidad. No, isa to sa nagiging balakid, kaya hindi ka rin na magkaroon ng stable relationship. No, dahil sa mga obligasyon na responsibilidad pagdating sa pamilya. Kailangan mo ng alagaan at kumaga tutukan yung sarili mo. There's a Three of Pentacles. No, heart-to-heart conversation or collaboration. No, kailangan mong tutukan. Kung gusto mo maging masaya at maging maligaya, tutukan mo yung taong magpapasaya sa'yo. What is the digital messages? Pagdating naman tayo sa kalusugan, there's an Ace of Swords with a breakthrough. Magiging maganda na kalusugan mo dito at magiging balance na with the Two of Pentacles. No, magiging balance na. There's something guys with the Ace of Wands. So see, there's something a creative expression. Marami na papasok na ideas sa'yo. Na marami ng mga magiging very inspirational yung utak mo dito. No, dahil ang dami mo nang gustong gawin, no? And there's the King of Pentacles, nagiging practical ka na at the same time. And there's the King of Wands, no, tinitingnan mo na kagad yung magiging outcome, no? Nagiging balance ka na rin dito sa kalusugan mo. No, hindi ka na yung basta birabirada. Magiging masaya at magiging maganda na rin talaga ang kalusugan mo dito. Iwasan mo na yung mga bagay na nakakasama sa'yo. Kailangan mo na itigil, especially yung kape. Umiwas ka na sa kape, acidic ka. No, some of you nagpapalpitate ka pa. No? So, let's see. What is additional messages tayo with the magic and fairy messages? Let's see and watch this. Okay. Magical fairy messages represent what? There is a children. Some of you may mga anak ka. Na maaaring naapektuhan yung mga anak mo dito. No, there's something children. You get the power. No, ibig sabihin dito, you can do it. No, kayang-kaya mong baguhin yung buhay mo, yung sitwasyon mo. Dahil masipag kang tao, no, dahil marunong ka sa buhay, kayang-kaya mo. And because this is something daughter, may anak ang babae dito. No, na maaari nga, yan ang maaaring inspirasyon mo, no, yung purpose mo, or maaaring magkaroon ka ng anak ng babae. So, let's see what the synchronicity is. And there's an eagle. Some of you guys know, there's some messages. No, na inahatid ng ating angel spirit. Some of you nananaginip ka. Some of you, there's something daydream, nightmare.
And there's a storyteller, no? Oh my God, may nasasense ako dito predictions ha. May mga nakikita kang mga mangyayari. No? Kumbaga binubuksan yung third eye mo. No? Yung six senses mo para makita yung mga mensahe ng ating gabay. There's an owl and there's an eagle. So there's something, a message for you. No? The universe, nabigay sa iyo ng ating gabay na malaman mo at makita mo lahat ng kahalagahan. And there's a loss. No? May mga bagay na kailangan mo nang alisin or may mga bagay na unti-unti na mawawala sa iyo. Aalisin sa iyo. So let's see what is the yin and yang oracle card represent what? For yin and yang oracle card, there's a shadow side, guys. No, kailangan mo na kumawala sa comfort zone mo. Kailangan mo kumawala sa mga bagay na kinakatakutan mo. And there's a trust the timing. So kailangan mo magtiwala in the perfect timing. No, and there's an offer. Maraming offer na parating. No, maaaring ito na yung simbolo na magkakaroon ka na ng bagong buhay, bagong bukas. No, so let's see what is the romance angel for a Mystic Love Oracle deck. And there's something in lies. Na maraming sikreto, maraming kasinungalingan tong person mo na to. And there's a freedom na makakalaya ka na dyan. No, makakaalis ka na dyan. And there's a storm. No, may mga pagsubok pa kayo na nararanasan ngayon ng pagdating sa buhay pag-ibig. So let's see what is the angel's number represent what. Angel's number represented 24 for good times. You are worthy of affections, leisure, and treasures. If you were tell your family and friends how you feel, you find that you're on the same page and can work together effectively. Many people are rooting for you. If you spread love, it will find its way back to you multiplied. So see, kumbaga kailangan mag-open, no, with your family. No? Na dahil mamaya parehas na kayo nararanasan ng sitwasyon, no? Family ha, hindi ko sinabi ka mag-anak mo. First family. Kailangan mong mag-open up with your family dito. Sa anak mo, sa asawa mo, ganon. So let's see what is the money matter represent what. Okay, parehas pala kayo na nararamdaman. Now, there's a fruit of labor. Wow! Talagang there's something of fruit of labor, no? Ito na makakamtan mo na talaga. Sinasabi ni Archangel Michael, no? It's time to reap the fruit of your labor and become rich. Na magiging maasenso ka na at maunlad at magiging mayaman ka dito. Watch lies beneath the hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? No, let's see. And there's a doing drugs. So some of you guys, no, meron ditong addictions, no, na nangyayari, and this is something is with the fake friends. Some of you guys, huwag ka sumasama sa mga kaibigan mo mamaya mga addict yan. No, mamaya masama ka, maano ka dyan ha, masangkot ka dyan, umiwas ka sa mga kaibigan mo, peki yan. Iba ka ilaglag, maipit ka pa sa sitwasyon. Now, let's see what is clarified for love situation. And there's something missed chances. Don't have regret, cherish your moment together. No? Huwag ka na magsisi at manghinayang, no? Mahalin mo na yung sitwasyon na meron ka ngayon. So, let's see what is shadow work service and what. And of course, there's something avoidance. No? Huwag kang matakot, harapin mo, komprontahin mo. No? Kasi kung natatakot ka, ngayon, kailan ka pa haharap sa mga bagay na kinakatakutan mo. No, kailangan mo ng kumpiyansa, lakas ng loob na harapin at sumabay sa agos ng eksena. What is the path of the light? Represent what? What is the path of the light represent? Energetic action. So, kailangan mo na kumilos. I focus on my heart and take meaningful actions in the presence. For a moment, for things that cannot change, I release them, placing my trust in God's plan. I surrendering, I find peace and empowerment. So, si pinagkakatiwala mo na kumbaga bahala ng ating Panginoon, kaya nandito ang ating gabayan. Sinasabi na Archangel Michael, surrender it, no? Kumawala ka dyan, kumbaga pakinggan mo ang ating mga gabay, no? Doon ka maniwala at manalig sa kanila, no? At magtiwala sa kanilang pagpapala, no? Let's see what is a yes or no, pick a card. No, pumili ka dito guys ng baraha. Mag-isip ka muna ng questions mo. And kung kasagutan na hinasa number 1 at number 2 or number 3.
Mag-isip ka na guys, no? Ang unang ipipick is number 1. Ang pangalawa is number 2. Ang pangatlo is number 3. Okay? Mag-isip ka na. Start na tayo with the number 1. There is a number 1 represent with a yes. No? Being showed the way welcome with an open arms. Tanggapin mo. No? Ito na, binibigay na sa'yo. No? Ipagkakaloob na raw ang bukas at buhay na para sa'yo talaga. No? Tanggapin mo ng bukas palad yung mga bagay na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. There is a new chapter is opening. No? Let's see what is the additional messages. And this is something, yes, follow the guide that is lead to the truth. No? So, sinasabi talaga ni Archangel Michael, maniwala ka sa gabay. No? Kumbaga, nilalagay ka niya sa tamang landasin. No? Tinuturo niya yung tamang daan patungo sa kaliwanagan. Let's see. Pero kasi sinasabi dito, there's something you know, cannot break the ice, chilly reception and blink. No? Kumbaga, wag mo nang pilitin pa na basagin, wag mo nang pilitin pang makuha yung isang bagay na hindi para sa'yo. No? Kumbaga, hayaan mo siyang mag-unfold. Kumbaga, wag mong ipilit, wag mo siyang sirain. No? Ganun talaga sa buhay. Kumbaga, kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Hindi para siraan siya para lang umangat ka. No? Para lang paniwalaan ka. Kailangan mo dumistansya. At pakawalan yung mga bagay-bagay na alam mong hindi na para sa'yo. No? Bitawan mo. No, hayaan mo ang ating Panginoong magbigay ng daan patungo sa kaliwanagan mo. No, the more na piniforce mo, the more na pinipressure mo isang bagay, hindi yan mapapasayo. Unfold it naturally. So guys, this is Archangel Michael messages for the sign of Aries. So Aries, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And please don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification bell for more videos. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig na gumawa na biyayang manang balik sa inyo at maraming salamat po. And see the next video. Bye-bye and babush!